naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan, 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag nga bigat kanyayo amin na po. Araw ng Lunes, ngayon ay January 19 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ang aking partner si Kaaron Susan Yadaw at sa technical kasama natin Kaaron Richard Olanday. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal. Sa ating Balitang Nasyonal, presyo ng building materials tuloy-tuloy ang pagtaas. Todo Balita. Dagdag slots sa mga SUCs o State Universities and Colleges, hiniling. Todo Balita. Sa balitang lokal, clean up at flushing operation sa paligid ng public market ng Bayambang isinagawa. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, Iyala o Alex Iyala mapapalaban sa kay Park sa Australian Open. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Tuloy-tuloy ang pagtaas ng wholesale prices ng building materials sa Metro Manila noong December ayon sa Philippine Statistics Authority. Sa datos mula sa PSA, lumitaw na ang paglago ng Construction Materials Wholesale Price Index sa National Capital Region ay nananatili sa 0.8% noong December 2025 kumpara sa naunang buwan. Noong December 2024, ang NCR Construction Materials Wholesale Price Index ay nagtala ng mas mabagal na paglago sa 0.2%. Sinabi ng PSA na dalawang commodity groups ang nagtala ng mas mabilis na pagtaas noong December kumpara sa naunang buwan. Ang mga ito ay ang sand and gravel at painting works. Samantala, nagtala ang plywood ng 0.3% na pagtaas noong December mula sa 0.1% noong November 2025. Ang mga nagtala ng mas mabagal na pagbaba noong December ay ang structural steel at metal products. Ang mga nagtala naman ng mas mabagal na pagtaas kumpara sa naunang buwan o noong December kumpara sa noong November ay ang concrete products, lumber, GI sheet at tileworks. At bukod dito, naitala ang 0.1% na pagbaba sa pareho sa hardware commodity group at doors, jumps, and steel casement group noong December 2025.
Samantala, nanawagan ang Kabataan Party List sa pamahalaan na palawakin pa ang bilang ng mga tinatanggap na estudyante sa state universities and colleges, kasabay ng agarang pagpasa ng Dignified and Accessible Student Welfare Rights, Welfare Rights Bill kasunod ng pagdagsa ng mga aplikante sa unang araw ng Philippine Polytechnic University College Entrance Test 2026 na ginanap noong araw ng Sabado. Ayon kay Assistant Minority Leader at Kabataan Party List Representative Attorney Rene Luisco, positibong indikasyon ang pagdami ng mga aplikante sa mga state universities and colleges na bunga ng Free College Education Law, ngunit iginiit niyang hindi dapat mauwi sa malawakang pagtanggi ang kakulangan ng slots. Binigyan din ng mambabatas ang pangangailangang palakihin ang pondo ng mga SUCs upang masalo ang taon-taong pagtaas ng bilang ng mga aplikante, partikular ang mga mula sa low-income families. Inanunsyo ng Bureau of Immigration na tuluyan ng na-deport patungong Russia ang vlogger na si Vitaly Dorovetsky noong January 17. Ang nasabing Russian vlogger na umani ng galit mula sa mga netizens na Pilipino ay unang inaresto ng mga intelligence operatives ng Bureau of Immigration noong buwan ng Abril ng nakaraang taon. Ito ay matapos mag-viral sa social media dahil sa paghaharas niya sa mga Pilipino sa Bonifacio Global City. Iniutos ng Board of Commissioners ang deportasyon ng nasabing Russian vlogger noong December 17 at idineklarang siya ay isang undesirable alien. Kilala si Dorovetsky sa kanyang mga prank na ipinupost niya sa social media na inire-record niya ang kanyang sarili habang hinaharas ang isang security guard, nagmura sa isang Filipina na nakasuot ng face mask, nagnakaw ng heavy-duty na electric fan at inaagaw ang isang tricycle na kalaunan ay ibinangga niya sa isang nakaparadang jeep. Sa isinagawang inquest proceedings, inamin ni Dorovetsky ang mga ginawa niyang pangaharas. Siya ay ikinulong sa pasilidad ng Bureau of Immigration Warden sa loob ng Camp Bagong Diwa sa Bicutan, Taguig. Una siyang nag-apply ng piyansa, ngunit agad itong tinanggihan ng Bureau. Dumating kahapon ng umaga sa Ninoy Aquino International Airport si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bunoan sakay ng China Airlines Flight CI-0701. Ito ay galing sa United States via Taipei. Si Bunoan ay nasa Bureau of Immigration Lookout Bulletin Order ng Department of Justice. May kaugnayan sa pagkakadawit ng kanyang pangalan sa investigasyon sa flood control at ghost project ng pamahalaan. Matatandaan na umalis ito pamuntang Amerika noong nakaraang taon kasama ang kanyang asawa upang magpagamot sa kanyang karamdaman. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Joey Anthony Viado, ang issuance ng Immigration Lookout Bulletin ay upang maimpormahan ang Bureau of Immigration sa arrival o departure ng persons of interest sa investigasyon. Ang dating kalihim ay inakusahan ng may kinalaman sa mga maanumalyang flood control projects habang siya ay nanunungkulan bilang Secretary ng DPWH. Iniulat naman ng Philippine Coast Guard na umabot sa kabuuang 10,313 na individual ang kasalukuyang stranded sa isang pantalan sa bansa bunsod ng pananalasa ng bagyong Ada. Bukod sa mga naturang pasahero, mayroon ding stranded na 2,985 na rolling cargos, 10 barko at 7 motor bangkas. Meron na ring 44 o 44 na barko at 18 motor bangkas na kasalukuyang nagkakanlong sa mga naturang pantalan dahil sa bagyong Ada. Mula sa nasabing bilang, 7,978 dito ang stranded na pasahero sa iba't ibang pantalan sa Kabikulan, habang nasa
2,418 na mga rolling cargoes ang kilometro ang pila sa National Highway dahil sa patuloy na pagpigil sa paglalayag ng Philippine Coast Guard, District Bicol hanggang kahapon ng hapon dahil sa pagdaan ng bagyong si Ada. Usaping flood control project pa rin, dapat umanong ilantad ng mga state witness kung sino ang utak sa likod ng nabunyag na mga maanumalyang flood control project sa bansa. Ang pahayag ay ginawa ni DPWH Secretary Vince Dizon matapos na kumpirmahin ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulion na ikinukonsidera na nilang state witness sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, District Engineer Henry Alcantara, Regional Director Gerard Opulencia at contractor na si Sally Santos. Nilinaw din ni Dizon na ang pagiging state witness ay hindi nangangahulugan na acquitted na ang sa lahat ng kaso. Ayon sa kalihim, may immunity lamang ang mga ito sa criminal liabilities sa mga kaso kung saan sila makapagbibigay ng credible na ebidensya para sa prosecution. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Balita mula sa ibayong dagat, narito po. Nawawala isang pampaserong eroplano na may sakay na 11 katao matapos itong mawalan ng komunikasyon sa ground control habang papalapit sa isang bulubunduking lugar sa pagitan ng Java at Sulawesi sa Indonesia noong Sabado. Ayon sa Transportation Ministry, bumiyahe ang turboprop ATR 42500 na Indonesia Air Transport mula Yogyakarta patungong South Sulawesi nang mawala ito sa radar bandang 1:17 ng tanghali sa Liang-Liang area sa Maros, South Sulawesi. Lulang na eroplano ang 8 crew at 3 pasahero mula sa Ministry of Marine Affairs and Fisheries. Agad din nilunsad ang search and rescue operation na suportado ng helicopter ng Air Force, drone at ground unit. Bineberipika na rin ng mga rescuer ang sinabi ng mga hiker na namataan nilang posibleng debris at apoy sa Mount Bulusar, Raong. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Sa bayan ng Bayambang, nagtulong-tulong ang iba't ibang departamento ang nakinabibilangan ng Task Force Disiplina. Nilinis ng buong team sa pamamagitan ng pagwawalis at pag-flushing sa may Toda Terminal, gilid ng public plaza at harap ng public market sa may solid waste drop-off point. Personal na inasistihan naman ni Menro Malin Torio at Task Force Disiplina Deputy Amory Junio ang isinagawang clean-up at flushing operations. Samantala, muling nagtungo ang Local Civil Registry sa barangay, ang pinakahuli as Barangay Maliwer. Ito ay ginanap sa covered court. Sila ay nagsagawa ng programang Information and Education Campaign na may pamagat na civil registration, kaalaman, karapatan, kinabukasan, legal na pagkakakilanlan para sa lahat, proteksyon habang buhay. Ito ay hinggil sa tamang pagrerehistro at mga updates sa PSA Memorandum Circulars. Dumalo ang mga guro, magulang at mga opisyal ng barangay para mas mapalawak ang kanilang kaalaman sa civil registration at maiwasan ang anumang pagkakamali sa mga civil registry records. Samantala, todo-todong hataw at kasiyahan na nasaksihan sa Lucap Wharf sa pagdiriwang ng unang anibersaryo ng Sumba Surero noong Sabado bilang bahagi ng paggunita ng National Zero Waste Month 2026. Nakisang iba't ibang ahensya, organisasyon at mga opisina ng lokal na pamahalaan sa masiglang sama-samang sayawan, Sumba Kings at Sumba Queens Showdown at Clean-up Drive na sinagawa rin sa Lucap Park, kung saan 379.3 kilos ng basura ang kabuang nalikom. Aktibo nakisa ang opisina ni City Mayor Art Brian Celeste bilang patunay ng patuloy na suporta ng pamahalaan lungsod sa mga programang nagbubuklod sa komunidad tungo sa mas maayos at mas luntiang kinabukasan ng Alaminos City. Samantala, binahagi ni City Enro Rosalie Aruelo ang mga simpleng paraan upang may sabuhay ang
TRs or to reuse, reduce at recycle bilang mahalagang hakbang sa pagbawas ng basura at pagpapanatili ng kalinisan ng lungsod. Pumili rin sila at pinarangalan ang mga major at special awards, Zumba King, Zumba Queen. Pumili rin sila ng Best Outfit, Hataw Moves, Heaviest Trash Collected, Most Trash Collected, Biggest Delegation Barangay, Biggest Delegation Agency, Biggest Delegation CSO at Biggest Delegation na Zumba Group. 28 participants mula sa iba't ibang local government units at private sector mula sa mga coastal area sa lalawigan ng Pangasinan ang nakakumpleto ng 2 araw na Disaster Risk Reduction and Management Seminar ayon sa Pangasinan Tourism Office. Ito ay ang aktibidad ay bahagi ng isinasagawa para naman sa mga disaster-related incidents. Ang training ay naging posible dahil naman sa tulong ng Department of Tourism Region 1 kasama ang Office of the Civil Defense Ilocos Region. Ito ay para mapatatag ang disaster preparedness at resilient tourism communities. Samantala, muli na namang malalasap ang mayaman at makulay na tradisyon sa bayan ng Mangaldan habang papalapit na ang formal na pagbubukas ng Mangaldan Town Fiesta at Pindang Festival 2026. Nakatakdang formal na simulan ang malawakang kasiyahan sa Pebrero 25 sa pamamagitan ng isang kick-off ceremony at medical at dental mission ng Mangaldan International Organization. Formal na rin inilatag ang 2-week na calendar of activities para sa nasabing aktibidad. Sentro ng kapistahan ng pinagmamalaking Pindang, ang sikat na Carabif Tapa na ngayon ay dinadayo pa ng mga turista dahil sa kakaibang timpla at linamnam nito. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Mapapalaban agad si Alex Ayala sa pagsisimula ng ratsyada nito sa main draw ng Australian Open Women's Singles. Ang kanilang laro ay gaganapin ngayong araw sa Australia. Haharapin ng Pinay netter na si Alex Ayala, si Alicia Parks ng Amerika, bandang alas 9:10 ng umaga, oras sa Maynila, sa Court 6 ng Melbourne Park. Ito ang unang pagkakataon na masisilayan sa aksyon si Ayala sa main draw ng Australian Open matapos ang ilang beses na pagtatangka sa qualifying tournament ng mga nakalipas na edisyon. Samantala, gagawaran ng pagkilala ang pinakamahusay na basketball player, gayon din ang 2 biggest stars ng Philippine Volleyball sa San Miguel Corporation Philippine Sports Writers Association Awards Night na gaganapin sa February 16 sa Diamond Hotel, Manila. Muling pararangalan si Junmar Fajardo ng Mr. Basketball Award habang ibibigay kina Brian Bagunas at Bella Bilen ang Mr. and Miss Volleyball Award sa programang suportado ng Arena Plus. Ito ang ikapitong pagkakataon na tatanggap si Fajardo ng naturang parangal habang ikalawan naman para kay Bagunas at unang beses para kay Bilen. Sumanya kabuuan ang ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Kami po yung matagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantan Iparagire. Ang oras, alas 5:20 ng umaga. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin natamaan yung linya ng kuryente? Hindi naman. Mas mabilis kasi dito pag dito tayo dadaan. Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maaari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCP Tip Hotline sa 0917-847-6427 o
0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Liway Manantan At Susan Yadaw. sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:22 sa pangalawang bahagi ng Todo Balita. Kasama nyo pa rin, Liway Manantani para Giren. At Susan Valdez daw, magandang umaga po sa inyo lahat. Lunes na naman. Lunes na naman, pang-apat na lunes ng buwan ng Enero. Apat na talaga, pang tatlo lang. Pangatlo, tapos next week, last week na. Yes, oo. Tapos Sunday next week, February na. Pero mukhang magsisimula na yung magsisimula na naman ang high tide. Meron tayong bantay baha, tide watch. Ngayon, ayon na rin sa impormasyon mula sa city government, 4.13 talampakan o nasa 1.26 meters ang peak ng high tide ngayon. Bukas. Mataas. Bukas, sabi niya. Pero kasi nabasa ko kahapon, bukas. Ngayon. Pero itong kanilang bukas. Kung bukas pa to, Monday ngayon, itong bantay tide watch nila, Monday, kung mabasahin mo bukas pa. Pero sabi niya dito, bukas, 10:36 ng gabi, mararanasan naman yung 1.26, mataas yun mararanasan naman ang low tide ng 7:03 a.m. sa level na 0.2 feet. Bababa na siya. Kasi nung Sabado, yung si MacArthur, si MacArthur, di ba? Duman ako diyan sa programa ni MacArthur. Diyan sa sa West Central. Oo, may tubig na eh. Nung na konting tubig. Ayan, tubig na. Bandang hapon. Sabi ko, high tide na. Kasama ko si Mother Helen. High tide na yan, yes. Pakyat na yung, pakyat ng tubig. So, mukhang na naman, high tide season na. At sa States naman, ganun eh. Meron kasi yung kaklase ko, pinakita niya yung habang nagkakaroon ng snowfall. Talagang na lahat. Siguro malamig. Abot sa atin? Na yan? Hanggang February itong lamig. Sa bagay ganyan naman hanggang ang mga nakaraang taon talagang abot yan hanggang February, pero at least kahit papano pag umaga, gabi hanggang madaling araw ay nararamdaman natin yung lamig kasi pag init-init pag daytime. Oo nga, parang start na na sila, nagbabadya na ng mainit o napakainit. At nagbabadya na summer. Nagbabadya ang mga bagyo. Imagine yung tama po nitong si bagyong nag-umpisa na, letter A, si Ada, doon sa bahagi ng Summer Leyte. Ang grabe, ang taas ng baha, ang lakas ng ulan. Aga niya. Yung suki na naman doon sa Summer Leyte ang tinamaan. At nakita natin may mga nakapost na sa mga subdivisions at ibang lugar meron na naman yung mga lumutang na mga sasakyan. Wawa naman sila unang buwan ng taon. Sira na yung kanilang mga sasakyan. Di ba nung Webes na gabi lakas na ulan? Biglang bumusa. Kerbyos na naman ako. Ako din eh. Kasi nga di ba yung tuwing mag-isku basurero, bumabagyo. Buti na lang the night before. Araw actually. Tsaka gabi, bumuhos. Yung gabi. Yung talaga ang lakas na ulan nung gabi. Ako naman, ang nervyos ko doon, syempre yung babahain na naman yung loob ng bahay. Ako. Sa mga lugar na katabi ng mga kalsada at yung mga sa mga lugar na elevated yung mga kalsada. Yan yung aming fear. Pero happy birthday kay Councilor Applejoy Bakay Tolentino. Si buntis na. Si buntis na malapit ng maging nanay. Buntis na pero maganda pa rin siya at sexy pa rin. Ayan, good morning naman sa lahat ng mga responsible pet owners.
Yan po. Yan ang term, responsible pet owners. Oo. Hindi lang yung merong pet. Diyan sa ano kasi diyan sa Mangin, marami rin diyan yung napakaraming aso diyan na gala at napakarami maski yung kaibigan niya natin. Paano ko naman pero nasa looban na siya. Paano ko namang itatali daw yung mga aso nila kasi daw pumapasok ang kambing doon sa doon sa kanila sa pambugaw ng kambing si aso. Ayan, i-ano po ninyo yung mga, although nag-iimbestiga na rin yung mga pulis kung ano nangyari talaga. Nung last kasi, nung Sabado ng gabi, na aksidente yung anak ni Yam. At saka yung, ano rin naman, partially may kasalanan sila. Pero hatid lang niya sila doon sa di ba sa Mangin medyo mahirap ang sakayan. Ihatid lang sila sa kanto para magpunta yata ng bayan, yung maglolola. So, senior citizen at saka 2 bata ang sakay niya. So, 4 sila lahat. May asong naggagantilan sa kalsada. Hindi ko alam kung iniwasan o nasagasaan. Kasi siyempre, pag naglalaro yung mga aso, mahirapan kang may manggagantilan mahirapan mo silang maiwasan. Oo. So, yun. Naksidente yung naksidente yung 4. 2 bata, isang senior citizen, tsaka buti na lang hindi naman gaano, pero rin matindi rin yung kay Caleb, yung apo ni Yam, at saka si Mami. Talagang makikita mo dito talagang parang bugbog, sarado. Sinundan ko kagad sila sa Region 1. Ganun pala itsura sa Region 1, daming doon sa Bunuan. Ang mga pasyente doon, come and go, parang mabilis ang lahat. Although, nasikaso naman sila lahat, pero kailangan silang i-dispatch sa agad din. Oo. Dahil maraming pasyenteng parating. Kaya importante yung mga pinapatay yung mga mga ospital na mga local government units. Kasi kahit gusto pa nilang i-accommodate sila, walang bakanting kwarto. Wala raw bakanting kwarto at yun nga, talagang nakikita natin ang daming habang nando tayo na nakaupo, ang daming nagdadatingan na iba't ibang klase ng sakit. Yung mga dinadala doon. Pero ang doon, ang catch doon kailangan talaga nilang i-dispatch na dahil marami raw mga infectious na na mga sakit. Kasi baka mas mahawa sila, lalo na sa kanila, aksidente. So, hindi yung sakit. Kaya, kaya inilabas din sila kaagad. Pero yung si Mami, ililipat na sana ng ospital. Pero yung parang okay naman na siya, yun nga lang, ang inaano nila yung comfort niya. Yung comfort niya kasi bugbog. Talagang bugbog. Pero hindi na rin nagpa-uwi na rin yata. Kaya, iba't ibang bahay tuloy ang pinag-uwian sa kanila. kasi walang mag-aasikaso. Oo. So, yung si Mami, to the rescue naman kagad yung mga kapatid niya. Nakakatuwang tignan yung mga matatanda na magkakapatid. Tapos nandyan sila para doon sa kapatid nila na matanda na rin. Parang ganon. Tapos si Yam naman, si JJ, sa Mangin, yung mga apo sa Maldan. Yan, naalala ko yung noon pa man, nung si late Mayor Benji Lim, nung unang inilatag niya yung kagustuhan, yung kanyang plano na magkaroon ng sariling ospital ang lungsod ng Dagupan. Welcome yun sa sa Regional Medical Center kay Dr. Mejia dahil sabi niya, yung mga kaso na yung mga pasyente na hindi naman nakailang dalhin sa tertiary hospital kagaya ng Region 1 ay pwede nang i-treat sa mga ospital sa mga maliliit na ospital para mabawasan yung influx ng mga pasyente sa Region 1 Medical Center, parang ganyan, napupuno ang kanilang emergency lalo na sa mga rooms. Siyempre, yung mga hindi kailangan ma-confine ka agad kung minsan dahil sa dami. Doon na sila sa aisles. At kung imagine din naman natin, ang dami tumatay yung mga ospital. Parang dami, parang gano'n, no? Pero kung bibilangin natin yung ang tawag nito, yung ratio. Oo. Yung ratio ng number of rooms sa dami ng pasyente. Population. Sa dami ng population, parang kulang pa rin talaga yon. Kaya di ba dami ng ospital, pero hanggang ngayon, puno, walang mga kwarto. Kaya tama rin, sabi mo, tama rin yung plano nga ni
Governor Ramon Gico Ramon III Gico III. na gawing kahit 10 10 ospital. Kasi bawat ospital naman, kung minsan kapag nagkaroon ka ng 150 rooms, ang malaking hospital na yun yung 150 rooms. Pero 150 lang yun. Kung imagine mo yung bilang ng ng population ng Pangasinan, lalong-lalo ng Region 1, hindi lang naman taga Pangasinan na pumupunta diyan. Meron din yung mga galing dito sa mga bayan na malapit sa Pangasinan, bayan ng La Union na malapit sa Pangasinan, yung mga gagaling, meron pang galing Tarlac, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya. Sasabihin nyo napakalayo. Yun yung gusto ng mga pamilya ng pasyente dalhin sa Pangasinan, sa Region 1. Although sa bayan ng Rosales, meron na ring medical center doon, yung Conrado Estrella Senior Medical Center. Although ang reason ng mga, halimbawa, yung taga-Tarlac, pupunta sila ng Pangasinan kasi bus na rin. Wala na rin mga bakante. Ganun din sa La Union. Kasi maganda rin naman yung medical services ng La Union, Baguio. Hahanap pa rin talaga sila. So talagang kulang talaga yung ospital. By the way, dito sa Regional Medical Center, meron ding diyan, di ba? Dito yung nandito sa meron pa rin siya yung emergency. Meron operational pa rin yung emergency. Emergency yung dito sa Arellano. At saka andun na sa bandang loob. Yung bagong building doon, nakalipat na rin doon sa second floor yung kanilang sa lab test, yung kanilang lab. So andun sa bandang loob. Magtanong lang po kayo sa mga guard kasi nung lab blood test ako, direction Sabado, saan po banda yung dun? Pasok kayo sa loob, tapos may ramp, kanan kayo, akyat kayo sa second floor, nasa bagong building. Pero yung bandang harapan, di ba yun yung multi-story, ginagawa pa rin. Emergency room yun sa second floor. Yung emergency, hindi, nasa bandang likuran sa bagong building. Yung yung sa pagpapa-blood test, sa lab chem, andun sa second floor na pag natapos lahat yung buildings diyan sa may Region 1 Arellano, magiging maganda. So, ibalik lang po natin yung plano, kagustuhan, hindi lang plano actually dahil inilatag na ni Governor, ibig sabihin for implementation na yung dagdagan pa yung mga ospital ng probinsya ng Pangasinan, meron ng 14 at tumatayo na yung pang-15 doon sa bayan ng Alcala. Ayan, isang community hospital. Yung isa sa 14 na ospital ng Pangasinan, yung sa Umingan, ito ay magiging super community hospital. Kung yung nasa poblasyon ay napakaliit, ito naman ay napakalaki. 3-story. At yung sabi nga ni Governor, gusto pa nilang dagdagan more ospital ng probinsya at pwede ring bumili ng existing na ospital ang probinsya, sabi ng Governor. Yan yung kagustuhan po niya na mas mapalawak at mas maraming mga Pangasinense ang mabibigyan serbisyo medical dahil sabi niya importante yung healthy Pangasinense for healthy Pangasinan. So, pag nadadagdagan yung ospital, yung bilang ng ospital, pribado man o pampubliko, ibig sabihin additional employment para sa mga nagtabos ng iba't ibang medical-related courses. Yung super community hospital na yan sa Barangay Gonzales ay 55-bed capacity. So yun, malaki siya pero 55 bed lang. Kung talagang kulang yun kung talagang tutuusin mamaya o later on. Pero at least yung para sa mga pang-emergency, may mapupuntahan yung mga tao at malapit na. Hindi na yung kailangan pang pumunta lahat sa Region 1 o kailangan pang pumunta lahat sa San Carlos City. At least meron na silang mas malapit na ospital. Oo, yung pinapatayo doon sa bayan ng Umingan, community hospital pa rin, mananatil. Pero ilan yon? Ilang bed? 55. 55, pero yung building niya, pati si Governor Gico, yung nakasama ako nung pumunta siya doon, pati siya nalulay. Ang laki pala nito. Kaya yung mga equipment dadagdagan, parang yun yung nagpapatagal yung acquisition, yung purchase ng iba't ibang gamit. Pero yung building mismo tapos na, baka within this
sana this first semester ay makalipat na doon yung community hospital. Ayan, siyempre ang inaasahan hindi lang taga-Umingan, yung mga kalapit bayan, Natividad, San Nicolas, Rosales, at yung iba nga. Yung kapitbahay ng Umingan. Nueva Ecija. Nueva Ecija in Vizcaya. Ang lapit lang, di ba? Oo. Paglampas ka lang ng konti, oops, ano ka na sa Nueva Ecija. Ayan, good morning kay Ateng, Gypsy. malapit sila doon. So yun po yung kahalagahan ng maraming ospital. And speaking about hospitals, dito sa Region 1 Medical Center, importante pag mga first time ka magpa-check up diyan, mayroong ibibigay sa yung card. Andun yung iyong patient number. So, yung sa akin kasi naiwan ko eh. Pero maiti-trace naman nila. Pero para faster registration kumbaga, kung meron ka nung patient number mo o kaya yung card mismo na ibinigay sa inyo. Kaya hindi ko alam kung meron pang card. Pero at least nandun, nakita ko yun. This hospital implements zero balance billing. So, paglabas mo, yun, mabilis nga talagang asikaso rin naman sila. Yun nga, lalabas ka na, wala nang bayad na ang bill mo. Sa hospital na to, bayad na ang bill mo. Kanto. So, wala naman silang binayaran, kaya lang magagamot. Oo. Kailangan mong bilhin yung mga gamot. Yeah, dapat maging klaro po sa inyong lahat na yung no balance billing, yun yung sa loob. Pero yung mga nireseta na wala sa kanilang parmasya, kailangan bilhin nyo sa labas, care of pa rin sa inyo yun. Oo, siguro mas maganda rin siguro sa susunod isama na dun sa yung dun sa no balance billing yung gamot. Importante rin yun kasi yun yung gamot ang mahal. Yung sa YAKAP na programa from e-consulta ng PhilHealth to YAKAP, syempre kasama ang DOH dyan. Ito naman yung YAKAP kasi magiging kasama dyan yung libreng gamot, pero may registration pa rin yan at merong i-accredit. Ang mga farmasya para maka-avail sa serbisyo na to ng gobyerno ay dapat accredited din sila. Kaya lang, nilalatag pa lang nila sa iba't ibang lugar itong YAKAP. Tinanong ko yung sa Region 1 kung meron na ba. Ang sabi, wala pa. So, e-consulta pa rin yung ginagamit po dyan. Yung e-consulta na pinalawak yan yung YAKAP dahil magiging kasali yung sa i-cover ng libre ay yung gamot. Pero yun nga, ulitin ko, hindi ho pwedeng meron kang reseta o ito covered ng YAKAP, bibilhin mo sa kung saang mga parmasya, dapat sa accredited pa rin. Pero yun nga, nilalatag pa lang. So palagay ko it will take time pa para maging fully implemented itong YAKAP. Anyway, last year lang naman inanunsyo yung implementation, kaya marami pa yung mga kailangang gawin pareho ng DOH at saka ng PhilHealth. Yung YAKAP na yan yung makakaroon sila ng ayuda. Yeah, parang lang expanded na e-consulta pa rin, pero yung e-consulta kasi check-up at saka mga lab test. Yung YAKAP, sana integrate na nila. Integrated yon, kaya lang yung mga gamot mabibili, pwedeng bilhin sa mga accredited na parmasya. Pero yun nga, inuumpisan pa lang nila. Yung ma-accreditation, ang isang parmasya kailan magpa-accredit, syempre may guidelines pa rin yun. So, yun mga kaibigan. Importante yung kalusugan. Lalo na pag ganito, ramdam ko na yung aking edad. Marirealize mo, sa isip mo malakas ka. Pero yung bilang ng iyong taon ay nadadagdagan. Ako pag nararamdaman ko yung yung edad ko, naalala ko yung 104 years old na veterano na ang linaw pa ng mata niya, linaw pa ng tenga niya, nakakalakad pa, pero sumasakit ang tuhod ko. Imagine mo yung 104. Sabi niya, sumasakit ang tuhod niya. Tayo nga, masakit na yung tuhod natin. At okay pa, naglalakad pa. May nakatungkod, pero nakakapaglakad. Pero sabi niya, kung sumasakit tuhod ko, kanto. Okay, pag di naman sumakit ang tuhod niya, siya, si Superman. Wala siyang sakit. Okay mga kaibigan, oras na po natin 5:40 ng umaga. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to. Hep hep, mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout. Naku, pero issue yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Kaya sabay nating paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIZ. Liway Manantan at Isusan Yadaw sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, 15 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Good morning kay Kaaron Aurea de Guzman and happy birthday sa kanilang anak na si Jim Lawrence. 25th birthday ngayong araw, January 19. May party ulit? Ang sabi niya talagang ano daw, meron silang transistor radio. Ayan, transistor radio. Ang tanong ko kung may party. May party ulit, malapit yung Tondaligan. Pero good morning po sa inyo, Kaaron Aurea, and happy birthday muli kay Jim Lawrence at sa mga kasamahan nyo dyan sa bahay, yung pamilya. Malaking pamilya. Ayan, magandang umaga po sa inyo. At pagbati na rin, happy birthday. Good morning kay Achicora Aquino at Kuya Marjan sa Barangay Tabang at syempre kay Kaaron Graciel Damatro at kay Nanay Dading. Ito yung mga may birthday ngayon. Kasama dyan si Janet Terao Naveros, Mercedes Cerezo Aquino, Elmer Espinueva Seralde, Rob Parizal, Brian Velasquez, Yasen Didato at Shasha Lacuerda. Happy birthday! Monday, ibig sabihin, palagi po yan, you know the drill, mga government employees, meron pong Monday flag raising ceremony, may program, ganun din sa mga government agencies at dahil Lunes, may regular session ang Sangguniang Palalawigan, ang presiding officer walang iba kundi si Vice Governor Mark de Guzman Lambino. Ayan, babalik na sila, ganun eh. At good morning din kay Attorney Melanie Lambino, good morning po, maraming salamat. At congratulations kay Luke, ayan, achiever sa kanilang school. Galing ano? Oo, ang galing ni Luke. Ayan, good morning. At
Mga magagandang aso nakikita ko dito sa ano. Ano yung for baby? Yung kanina, yung responsible for babies, for parents. Ayan, ang dami-daming nag-aalaga ngayon ng mga iba't ibang klase ng aso. At kasama kaya tuloy yung mga asong native nasa labasan. yung mga magagandang aso nasa loob ng bahay. May special yung kanyang pagkain, may check-up, palaging naliligo, may shampoo, may pabango, at may diaper. Yung mga may damit pa. At yung May damit yung mga lokal na sariling atin nasa galaan. Pati mga aso merong discrimination. Ano ba yan? Pero maganda rin. Hindi sila pinapakain ng tira-tira. Sa tingin natin, pangit sila. Pero ano naman? Pero sa mga nasa ibang bansa naman, sa tingin naman nila siguro, magaganda sila. Pero mahal naman sila ng kanilang mga for parents, for auntie, for lolo. Kasi pag pumunta sila kainan, kasama sila sa take-out. Pero bang kayong pagkain dyan ng aso? Sa mga dumadalo ng ng mga okasyon na gano'n, tapos yung bigla nyo maalala, gusto nyong mag-uwi, no? Yung mga tira-tira ninyo magkakasama ay uuwi nyo. Ay wag nyo lang sabihin nyo lang kung pang tao, wag na kayong magyabang na sabihin na para sa aso kasi baka dagdagan nila na pagkain ng aso na tira-tira din. Kung hindi, pagdating nyo sa bahay, mansaysay kayo. O kaya meron na kayong dalang, para naman sosyal. At saka hindi mo problema baka biglang tutulo. Magdala ka ng ziplock. Di ba? Ano lang yon, in case of emergency, may pwedeng i-take out. Meron kang lagayan. Ayan. Na hindi mo na didisturbuhin yung waiter. So, aabangan na naman natin mga festival sa Mangaldan, Pindang Festival, Pakwan Festival. Ano na nga uli yung ng Pakwan? Sa Binmalay yung yung Pakwan? Yung Sandya. Sandya. Ito mauna na ang yung dito sa Binmalay, yung kanilang Fiesta at Sigay Festival. Sigay Festival. Tapos Sandya. Sa Alaminos naman, ayan, naghahanda na rin sila para sa kanilang 100 Islands Festival. Sa Victoria, meron din sila Panag-ibon Festival. Sabi ko, ano ibig sabihin doon? Sabi ko, meron din pala, ano nang tawag doon? Yung ng mga ibon nga talaga rin. Migratory. Oo. Di ba sa Candava ba yon? Yung may ibon-ebon festival. Diyan sa Victoria meron din. Meron ding area diyan na parang sa Canarang Lake, nandun lahat na Meron silang area lang na pwedeng anong tawag nito? Mag-party yung mga tao. Kasi yun doon sa area na yon, hindi sila pinapupunta kasi baka mabulabog. Yung mga ibon. Ayan, may season kasi, may panahon ng pagdating ng mga migratory birds. Kung napakalamig doon sa kanilang lugar at walang halos makain, yan yung taglay na galing naman ng mga ibon. Pero yun, parang lagi sila doon na. Migratory nga. Meron silang binabalik-balikan ng mga lugar. Parang doon sa Candava, di ba? Ang dami. At dito rin sa atin, dito sa Pangasinan, dito sa Central, sa mga fish ponds, makikita mga migratory birds po yun. Meron area din sa sa Alaminos, na doon sa mangrove forest. Merong area din doon na pwede kang mag-bird watching, tsaka doon sa Bulinaw. Kaya nga po, isa sa mga purpose ng pagkakaroon ng mga mangrove parks, hindi lang para sa mga isda, hindi lang para sa mga nasa tubig, kundi ganun din para sa mga ibon. Meron silang pupuntahan para sila ay makakain. Dahil itong mangrove na to yan po ay namumulaklak at namumunga. Yung bunga, pagkain din po yan ng mga ibon. Okay, so yung mga bata rin, back to school dahil Lunes, ingat-ingat lang po sa biyahe. Yung mga driver, ingat po sa pagmamaneho. And syempre yung mga lugar na kakaroon ng pagsikip ng daloy ng trapiko. Ayun, naalala ko na naman yung bahagi ng Binmalay. Traffic na naman pag umaga at saka pag hapon, pag uwian na.
Pero pag nakalampas ka na doon sa may nakalampas ka na sa kalalampas. Diyan sa may Manat hanggang from Manat to before Bangsal to Manat. Tapos kuminsan rin diyan sa area na yung sa may pigar-pigar. Pag nakalampas, Quezon, dito sa Lucaw naman. Pag nakalampas ka na rin diyan, okay ka na. Pero kung pupunta ka ng Bunuan, wala ka lalampasan. Na magtataka ka talaga. Pag nalampasan mo yung McDo, sabi mo, hindi naman nagkukos ng traffic yung McDo. Pag nalampasan mo si Jollibee, hindi rin. So yung cost talaga na ang traffic ay kung minsan umaabot hanggang dito sa may Maramba subdivision, banda rito na yung junction dun sa Gusut. Oo, yung papunta na papasok ka na ng Tandaligan. Oo, yung junction na yon na palagay ko yung management ng pag nakalampas ka na doon, okay na. Wala nang nalampasan mo na yung traffic. Oo. Kaya siguro kung minsan talagang inaano na nila, hindi nila inaalaw yung pagpasok para mas mabilis. Mm-mm. Pero ma-traffic pa Pero rin. hindi pa rin hindi pa rin yan More on management dahil yung typical na hahatakin nila kumbaga yung bandang doon. Ang layo pa nung susunod, payapayandan pinapabilis. Mano kung stop na nila para yun pa rin. Management ng traffic ang problema doon. At meron namang doon, merong poso, merong force multiplier, meron din sa barangay sa dami nila. So, yun po, alas 5:52, yung iba out na sa sa bahay. Papunta na sila sa school. Bakit sila napakaagang lalabas? Kasi syempre kung alas 7 yung pasok ng bata, dapat lumabas na sila ng maaga. Umalis na sila. At iwasan din nila ma-traffic ngayong araw. Pero paglabas nyo nga ng madilim pa. Alas 6 na, madilim pa ngayon Yan, kahit sa gabi na sa naman, alas 5:30 madilim na rin. So mahaba ang gabi. Ayan. May anunsyo nga pala sa opisina ni Congressman Arthur Celeste, may sinasagawang free artificial leg and spinal braces program sa Primero Distrito ng Pangasinan para sa mga kwalipikadong benepisyaryo na hindi kaya makabili ng medical support devices. So sa klaw ng programa, artificial leg below the knee at above the knee, spinal braces, ito yung Milwaukee brace o chair back brace. Sa mga interesado, magtungo lamang daw sa Congressional District Office sa Barangay Magsaysay, Alaminos City para sa karagdagang impormasyon at gabay sa pag-avail nitong artificial leg or spinal braces. Laking tulong po yan. Meron pa yung sa eye check-up, eye mission, na i-check up muna po kayo kung lalo na yung may katarata, kung na yon operation or kaya pa ng gamot. Yan, laking tulong po yung mga programa na yan ni Congressman Art Celeste. Actually, yung sa programa niya sa mata, recipient din po yung pamangkin ko. At thank you din. Programa ni Congressman Celeste plus siya, ka-tie up niya ang Region 1 Medical Center dun sa operation kasi. Sa Region 1 Medical Center inopera yung yung pamangkin ko dun sa eye center ng R1MC. Nung una, kasi affected pati yung isa, in-schedule dapat may sakay. Kaya ang liwanag na ng dalawang mata niya. So yung mga may mga kamag-anak po dyan sa District 1, i-avail nyo po yung mga magagandang medical services na yan ni Congressman Celeste. Naalala ko yung isang kakilala ko taga-Tambak yata na nagtatrabaho sa sa Captain Prince. Artificial leg. Meron siyang artificial lang yung paa niya. So kapag meron siya narinig na magandang artificial, ay mga free. Pinupunta niya talaga. Dinadayo niya talaga. So parang sapatos na meron siyang collection. Oo. So depende sa okasyon. Oo. Pero hindi rin pala. Sabi niya hindi mo magagamit. Kung isa lang talaga yung mag-fit. So pagka hindi mo na siya ginagamit, palagi yata, naiiba yata yung Sabi niya parang yung sapatos din. The regular sapatos, it's either liliit o kaya nababakbak. Kaya kaya parang maski madami,
isa rin lang yun, yung pwede niyang gamitin. So, hindi pala pwedeng mag-collection. Siguro dalawa pwede pa siguro. Pero kung yung collection, parang masasayang din. Kasi isipin mo, baka mamaya sira na to, di meron siya kagad sana. Pero hindi raw siya mag-fit. Sabi niya, hindi ko rin nagagamit. Sabi niya kasi pag ano raw hindi nagagamitin, hindi na raw fit dun sa kanyang paa. Okay, mga kaibigan, may announcement naman dito yung Central Pangasinan Electric Cooperative, yung notice to member consumer owners na nakalagay dito, please be informed that Malimgas Manpower Services Company, dating contractor ng Senpelco para sa meter reading at billing services, ay hindi na sila connected, affiliated or authorized to transact on behalf of Senpelco effective pa noong January 1. So dagdag ng Senpelco, any transactions, representations, or activities conducted by the said company and its employees after this date shall no longer be recognized by Senpelco. So all member consumer owners are hereby advised to coordinate only with officially designated Senpelco personnel and offices for any concerns, inquiries, or transactions. So ulitin ko, kung nasanay po kayo ng mga empleyado ng Malimgas Manpower Services, yung nagbibigay sa inyo yung nagsasagawa ng meter reading at binibigay yung billing, ngayon ay punta na lang po kayo sa mga opisina kung magbabayad at saka meron silang designated Senpelco personnel. And belated happy birthday kay Engineer Rodrigo Corpus, ang General Manager ng belated Senpelco. happy birthday, sir. At belated happy birthday. And advance happy birthday naman kay Madam Rosemary Ke. Madam Rose Ke, happy birthday. Manggigul akong kakabati. Kakabati yun. Mama Taen Tropa, good morning. At kay DC Vian, magandang umaga po. At sa sino pa ba? Ernesto Bosada, kay sino to? Oscar Dolormente, roll kay call na to. Engineer Noel Lumboy, good morning. Engineer Noel Lumboy at saka sa kanilang misis, magandang umaga po. Romulo Espinosa, kay Sir Napoleon Co, Mirna Tejada Esteves, and Kuya Benjitan. Kuya Benjitan, Marites Soriano, good morning. Hindi ko makita yung iba. Okay, meron pa po tayong 2 minuto bago mag 6:00 ng umaga. Pero mga kaibigan yan, syempre wala na po tayo sapat na oras. Antabayanan po ninyo, susunod agad, early in the morning, makasama po ninyo si Karen Orly Navarro, programang Todo Balita at Komentaryo, kami po niya nakasama. Sa technical side, si Richard Ulanday. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Siadaw, magandang umaga po sa inyo lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita.